Okay, good afternoon po sa lahat at sa atin po mga kaibigan na sumusubaybay po sa ating Facebook page at kung saan man po makarating itong ating pag-aaral ngayong araw na ito. Dito na po tayo sa pagpapatuloy po ng ating prophetic insights, but we will be dealing on the book of Revelation. So dito po nating matunghayan at mapag-aralan po mga kapatid yung biblical and inspirational interpretation of the book of Revelation na karamihan po sa atin ay hindi po lubusang makaunawa po ng mga simbolo at mga prophetic studies na napaloob po sa aklat ng Revelation. Okay? So, dito po tayo sa pagpapatuloy at uh, actually ginawa po natin na three times, three times a week. So, that would be ngayon, tomorrow at saka sa Thursday. Para po mayroon po tayong time sa Monday at saka Friday na makakommunicate sa bawat isa, ano? Okay. So dito po tayo at para po sa ating introduction, uh, ito po yung introductory study on the book of Revelation. Na dito po natin mapag-aralan na itong aklat ng Apokalipsis ay isang propetikong aklat na kung saan ay puno po siya ng simbolo at mga imahin at mga mensahe na talagang para po sa mananampalataya. So ibig sabihin mga kapatid, ito ay para sa mga nakaunawa ng propesiya. At kaya nga po yung hindi mo pa makaunawa po ng propesiya ay mabigla na lang na ito po ay mangyayari. Kaya nga po ating pinag-aralan o ating pong pag-aralan upang tayo po ay maging aware at maging handa rin po. So dito po sa ating pag-aaral ay dito po yung mga perspektibo na mga tulong po upang ating maunawaan ang mga bagay na napaloob po dito sa aklat ng Apokalipsis. Bago po tayo manalangin, nais ko pong ibahagi sa inyo itong prayer thought, yung ating saloobin, ano, kung ninanais ng Panginoon na tayo po ay mabusog sa spiritual na pagkain sa mga oras na ito. Ito po ay sabi po sa Christ Triumphant, page 180, paragraph 4. Sabi po, the voice of God heard in the past ages is sounding down along the line from century to century through generations that have come on the stage of action and passed away. History and prophecy testifies or testify that the God of the whole earth revealed secrets through his chosen light bearers to the world. Napakaganda po ng ating prayer thought ngayong araw na ito na ang tinig po ng Panginoon ay naririnig mula pa po sa nakaraang mga panahon na ito po ay atin din pong narinig po sa mga panahon na lumipas, century to century, na kung saan sa sunod-sunod na mga henerasyon ay dumating po na sila po ay naging bahagi at lumipas din. Ano? Kaya nga po dito ang kasaysayan at ang propesiya ay nagpapatotoo na ang Diyos ng buong lupa ay nagpapahayag po ng ng sikreto. Dahil sabi po sa Amos 3:7, he will not do anything unless he will reveal them to the prophet, to his prophet. So mayroon po siyang chosen servants or light bearers to tell the world na para po maunawaan ng
mga nahayag po sa banal na kasulatan, especially sa mga hula at mga propesiya po na naitala po sa banal na aklat. So bago po tayo magpatuloy, atin pong hilingin sa banal na Espiritu, hilingin natin sa Panginoon na tayo po ay gabayan sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magpapaunawa po sa atin sa ating pag-aaral ngayon. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-iling sa inyo. Nagpapasalamat na kami po ay inyong tinipon virtually. Bagamat malayo kami sa bawat isa, kami po ay lubos na nagpapasalamat na sa pamagitan po ng online study ay makapagpatuloy po kaming kumain ng espiritual na pagkain na ito po ay magdudulot sa amin ng busog at malakas na pananampalataya na kung saan, Panginoon, ay handa kaming sumalubong sa anumang mga pangyayari sa hinaharap. Tulungan lamang po kami, Panginoon, namin pong maunawaan ang mga bagay na nais po ninyo na aming malalaman sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran na sumusubaybay po online para kayo rin po ang siyang mangusap sa kanila, dahil wala po kaming kakayanan na unawain po ang mga bagay espiritual, kundi sa pamagitan lamang po ng inyong kapangyarihan sa banal na Espiritu. Ito po ay aming inaasahan na mangyari dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo mga kapatid sa napakagandang pag-aaral po natin. Ito po ay introduction. Tayo po ay pasimula sa pag-aaral po dito sa aklat ng pahayag or apokalipsis. So ang purpose po ng study na ito ay to provide na magbibigay po tayo ng malalim na pagkaunawa po sa mga prophetic prophecy, mga hula, makaulang mga mensahe dito sa aklat ng Apokalipsis, mga kapatid. At ito ay maghahayag kung gaano ka relevant itong mga presenteng katotohanan at itong mga pangyayari na mangyayari sa huling mga araw. So ito pong pag-aaral na ito ay nagnanais na abutin ng bawat isa ang pagkaunawa po sa mga biblical na pananaw at upang magdulot po sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya, upang tayo rin po ay maging handa sa pagdating po ng ating Panginoon. Dahil bago pa man dumating ang Panginoon ay kailangan po ng kanyang bayan ay may handa at mamuhay po ng malapit sa kanya. A closer walk with God. Na kung tayo po ba ay lumalakad ng malapit at may connection, kaugnayan sa ating Panginoon. Okay? So patuloy po tayo. So, ang pag-unawa po sa banal na kasulatan, especially dito po sa aklat ng Revelation, ay alamin natin yung konteksto, no? Na kung saan ay ito po ay napakalaga. Ang una po dito ay yung author, ang purpose ng aklat, at kung sino po ang kanyang audience or sino po ang pinatutungkulan. Okay? Sabi po rito, Revelation was written by Apostle John, okay, while he was on the island of Patmos. Patmos, okay? Yan po ay naitala at nalaman po natin na siya po yung author. It is a direct revelation from Jesus Christ. So ito po ay revelasyon ng ating Panginoong Yesus kay John, okay? The Revelator, na kung saan ay siya ay pinahayagan po ng mga revelasyon na mangyayari, no? At nangyari po sa kasaysayan. Okay? At ang layunin po ng aklat na ito ay upang magbigay po ng pag-asa, ano? At hindi lamang pag-asa, mga kapatid, kundi mayroon din pong warning and insight into the future for believers, especially during times of trials. Na dito po ay magbibigay sa atin ng pag-asa na bagamat mangyayari po ang mga kapigatian sa buhay ng tao, especially na kung tayo po ay tumayo sa katotohanan,
ay mangyari po na ang persecution ay dumarating at darating sa kanyang bayan. Ngunit ganun pa man, ang kahuli-huliang ah, revelasyon ng ating Panginoon ay magwagi at magtagumpay po ang kanyang bayan. Kaya nga po itong mga pagsubok, mga dumarating po sa atin ay kabahagi po sa ating buhay upang tayo mapatatag at maging magkinang ang ating mga buhay dahil through trials and temptations ay doon po tayo sinusubok at lumago sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ang audience po nito, it was addressed to the seven churches in Asia Minor, reflecting the spiritual conditions of all churches across various ages. So ito po yung may direct, ano? Direct na uh, pinatutungkulan. Ngunit yun po ay kabahagi lamang, no? Sila pong unang nakakaalam nito. Kaya nga po ay yung pitong iglesia na yun din po ay nagsasalarawan ng kasaysayan na yung mga karanasan po nila, yung mga characteristics na nandun po sa kanila ay dapat po ay maging kabahagi po sa buhay ng kanyang huling bayan dahil atin po yung matungtungayan sa ating pong patuloy na pag-aaral, especially when we go to the prophetic insights on the seven churches in Asia na kung saan ay atin din po yung may talakay dito sa ating pag-aaral sa prophetic insights. Okay? Now, paano po unawain yung mga symbols dito? Ano? Dahil ito po ay puno po siya ng revelasyon or puno po siya ng simbolo at dapat po interpreted by according to na sa context niya po, no? Kailangan po natin na buo ang ating pagkaunawa po sa konteksto ng mga talatang ating ginagamit o ating nababasa. Dahil ito po ay napaka-crucial. Dahil kung magkamali lang po tayo sa pagkaunawa, ay mali na po ang buong kasaysayan o buong aplikasyon ito sa ating buhay. Ibig sabihin na pag mali po ang ating pagkaunawa dito ay hindi tayo maging handa. Dahil ang nais pong ng Panginoon na ito ay magbigay sa atin ng matatag at matibay at may gabay na buhay na hindi po tayo mapariwara na mawala po tayo, no? Dahil kung tayo po ay nakaunawa ng tama sa propesiya, then we are prepared. Tayo po ay naging handa o maging handa at hindi po tayo maliligaw. Ano po? So ang mga bagay na ginagamit po dito katulad ng beast ay represent powerful kingdoms or political religious powers na yan po ay natala sa Daniel chapter 7 verse 17 and Revelation 13 na kung saan ay makikita po natin yung beast doon, no? Leopard-like beast, the two-horned beast, at saka yung chapter 17, yung scarlet-colored beast. So yun po ay atin din po matalakay sa ating serye. Ang woman po dito ay ginagamit din po as symbol of iglesia, church, na mayroon po tayong matatag na paninindigan po dyan na pag binanggit po ang babae sa Biblia o sa propesiya, ay siyan po ay napatungkol sa dalawa lamang. Okay? Yung babae as the Church of God or babae na yun po ay kinasiyan or hindi po siya kabahagi sa tunay na bayan ng Diyos. Okay? So dalawa po yan mga kapatid. Kaya dapat tingnan po natin ang konteksto kung itong bang babaeng ito ay sa Diyos or ang babaeng ito ay sa kaaway o kay Satanas. Okay? So the pure women represents the faithful church, while the sinful woman, Babylon, represent the apostate church of Revelation 17. Ano? Kaya nga po yan po ay kabahagi din po sa ating pag-aaral dito sa Revelation. Ang trumpets ay naitala po ito sa Revelation chapter 8 to 9.
na kung saan ay pagkatapos po yan ng seven seal, dahil ang seven seal po ay nag-usa sa chapter 4, no? Chapter 4 to chapter 7, na kung saan ay kabahagi po doon yung 144,000 at saka great multitude. So atin po yung mapag-aralan din sa ating serye. Ang mga trumpets na ito actually ay signs of warnings na at panawagan din po ng Panginoon. Dahil mapag-aralan din po natin dito yung seven trumpets. At actually mga kapatid ay may binanggit pa nga po na seven thunders. Pero alam niyo po mga kapatid ay hindi po pinaintulutan si John na isulat yun. Okay? Bakit po? Dahil marami na po at hindi na kaya ng tao arukin at abutin ang mga mensahe po doon sa Seven Thunders. Okay? At kalaunan, mga kapatid, yung pong lahat ng mga katotohanan ay idadagdag po yan ng Panginoon in these last days, especially when His people will be purified at sila po ay maging glorified. So wala pong na tago, na lihim sa kanila. So ibig sabihin, all the truth will be revealed to them at yun po ang kahit po yung seven thunders na yan ay hindi po yan pinaintulutan ng Panginoon na isulat ni John. Pinigilan po siya, no? Kaya nga po, bakit kaya pinigilan yon? Okay, kaya nga po sa atin po pag-aaral ay atin po yung matalakay din. Ano? At dito po sa espesyal na grupo na binanggit po sa Biblia. Yung very, very, tawag nito, issue na pinagdidibatihan ng bawat mga theologian na kung ito po ba yung 144,000 ay literal or symbolical. Ay karamihan po ng mga theologian ay they say that it is symbolical. Pero mga kapatid, atin pong pansinin at atin pong uh, abutin sa pamagitan po ng Espiritu ng Hula na ito po ay tinatawag na special na company. So kung special po siya, wala po siyang katumbas, kundi siya po ay iba. Iba sa lahat mga kapatid. Kaya nga po sa Zechariah, tinawag po siya na, yung men wondered at. At siya rin po ay tinawag na ah, bato, no? Sa Zechariah chapter 12 verse 3 na as a whole, as God's people, they are considered stone na kung saan ay tinawag din po ni Jeremiah na uh, portion of Jacob or a battle axe. Kung saan ay atin din po mapag-aralan dito sa ating serye. At alam niyo po mga kapatid, pag-aralan po yung ang number in the prophecy, actually numbers in Revelation are literal, no? But it has also the meaning. Okay? Literal in the sense that ginamit po yung number doon na arithmus. So counted. So kaya nga po, hindi po natin mabilang itong 144,000 as a symbol dahil siya po ay special company of people na maari po siyang literal na number, pero symbolical po ang kanyang application. Bakit po? Dahil ang binanggit po dyan ay yung Israel. At alam po natin sa kasaysayan, sa konteksto po ng kasaysayan ay ang Israel po was rejected or has been dispersed. 721 BC pa lang po mga kapatid, ang 10 tribes ay nangalat na. And then 2 tribes during the time of Jesus Christ had been rejected because they have rejected Jesus as the Messiah. So therefore, the message came to us. Kaya nga po, nabaling sa atin itong covenant na kung saan ay sa pamagitan po ng pananampalataya, tayo po ay maging anak ni Abraham. Okay? Kaya nga po, dito po sa ating pag-aaral ay talagang dito po na sentro ang propesiya sa mga nalagbi na kinilala po at inihayag po sa kasaysayan at sa Biblia. Ang revelation din po ay, revelation is not just a collection
of prophecies, but a revelation of the character and work of Christ. Dahil si Kristo po ang nagpahayag dito kay John, ano po? Sa pamagitan po ng pagsulat po ni John, ay nalaman din po natin itong revelation, ano? Dahil si John po ay sinulat ito para at least tayo rin po ay makaalam at makapag-aral po ng kasulatan dito sa Apokalipsis. At pinapakilala po dito mga kapatid na dapat sundin natin yung palatuntunan dito sa Revelation na we have the main center na kung saan ay dapat ang approach po natin ay na sentro lamang kay Kristo, na siya po ang kinikilalang hari at priest. Okay? Mapag-aralan po natin yan mga kapatid at pinakilala po dito sa aklat ng Revelation. He is in the midst of the seven churches. So ibig sabihin, nandun po siya sa kalagitnaan ng mga iglesia. Bagamat hindi natin po siya makikita literal or visible, but yet we believe that His presence will be amidst His people. Okay? Christ as the bleeding lamb. Yan po ang binabanggit din po sa seven seal, ano? Na mayroon po dong bleeding lamb na binanggit po sa Revelation chapter 5 verse 6 na kung saan ay the lamb is bleeding. Bleeding in the sense that he is still an offering. Na he offered himself for the remission or propitiation of the sins of the people. So, ang sino mang mananampalataya kay Kristo, sa pagkakataong ito mga kapatid, ay nandoon si Kristo upang siya po ay tagapamagitan. He will be our mediator. Siya po ang tagapamagitan na tanggapin po tayo. At sa pamagitan po niya, sabi nga po doon sa Juan 14:6 that he said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. So sa pamagitan lamang po ni Kristo ay meron po tayong access sa Diyos. Okay? And then Christ as judge. Hindi lamang po siya mga kapatid mediator or lawyer natin, but He is also our judge. Siya po ang maghahatol at siya po ang pipili ng kanya dahil gagamitin niya rin po bilang kanyang bayan na magtatapos po ng gawain sa lupang ito. Kaya nga po doon sa ating pag-aaral last week we study about the series about the stone na it was cut out of the mountain na kung saan yan po ay nagsasalarawan na hindi po yun pagdating ni Kristo, kundi ang kanyang pag-purify sa kanyang iglesia at pagtatayo po ng kanyang kaharian na that is actually the essence of the message. Na dito bilang judge po ang ating Panginoon, He will reward and punish accordingly. Dahil mayroon pong tinatawag na investigative judgment. Kaya nga po kung ating pag-aralan po yung banal na kasulatan ay may sinasabi po na investigative judgment. At kaya nga po ating pinag-aralan sa nakaraang mga serye na kung saan ay ang pagka-importante po ng sanctuary doctrine. That this is the main and the tinatawag natin na landmark, okay, na nakilala po ang ating iglesia bilang Seventh-day Adventist na we are a prophetic church na kung saan ay pinakilala po mga kapatid na ang Panginoon po ay magkaroon ng judgment. So Christ as judge, He rewards and punishes accordingly. Ngunit bago pa man magkaroon po ng punishment, there will be what? There will be an investigation. Kaya nga po, bubuksan ni Kristo yung aklat. Aklat na mayroon pong seven seal. The book with the seven seal. Yan po ang ating mapag-aralan din sa serye natin. Okay. Now, so dito po ay mapapansin natin na dapat maunawaan po natin yung structure ng propesya na naitala po dito sa Book of Revelation. Revelation is divided into 7 sections. Each with a series of prophetic vision. So mayroon po siyang 7
na sections. Bakit 7 po mga kapatid? Because it's actually denotes completeness. Okay, kumpleto po siya. Because according to Acts of Apostles 5:8-5, na 7 denotes completeness or perfect number mga kapatid. So ang unang section po dito ay patungkol po sa 7 churches. Okay? Kaya nga po sa ating mga serye ay mapag-aralan po natin isa-isa yung prophetic insight on Ephesus, on Smyrna, Pergamum, and so on. Yan po ay isa-isahin natin, ano? Para maunawaan po natin, mga kapatid, itong section na ito na depict the spiritual condition of the church from John's time to the end of time. So, ibig sabihin, ito po ay karanasan or kasaysayan ng iglesia mula noon sa panahon ni John hanggang sa ating kapanahonan sa ngayon. So, we will be digging deep in the mind of truth at makita po natin yung makahulang pananaw po doon. At dito rin po ay matunghayan natin yung prophetic insight from uh, the inspirations na kung saan itong the 7 churches also represent types of character present in the church at all times. So ibig sabihin na bagamat ito po ay kasaysayan na nangyari po original sa Asia Minor, ay ganun pa man, ito pong mga karakteristik na nandun sa kanila ay makikita rin po sa lahat ng kapanahunan ng mga iglesia. Okay? So there is a universal application of this prophecy, ano? Kaya nga atin pag-aralan later, ano? At atin pong matunghayan na tama po ang sinasabi po rito sa inspiration. At ang Laodicea po ay described as lukewarm, na nabanggit po doon sa 7 churches na needing spiritual renewal to enter God's kingdom. So before the entrance to the kingdom, Laodicean shall have a true revival and reformation. Kaya nga po may talagang tumpak po ang mensahe ng present truth na kung saan ay nais ng Panginoon na linisin po ang iglesia dahil ang kalagayan po ng iglesia ay lukewarm. Lukewarm, ibig sabihin mga kapatid, ay kampante na po dahil hindi mo po siya malaman mainit or malamig. Dahil lukewarm nga po mga kapatid, ano? Hindi natin ma-identify kung siya po ba ay totoo. Okay? Kaya nga po, sabi ng Panginoon, I buy of me gold tried in a fire, and white raiment, and the eye salves. So may tatlo pong mga bagay na atin din pong mapag-aralan dito sa ating serye. Ano po? Okay. Now, patuloy po yung pangalawang section po dito ay yung 7 seals. Ang 7 seals na itala po yan sa Revelation chapter 6 to 8 na kasama po yan sa ating serye na kung saan isa-isahin po natin ng first seal hanggang sa 7th seal. At ito po ay naglalarawan din po ng kasaysayan ng mga iglesia through faithfulness and suffering. Na kung saan dito po ay tinawag nga po dito yung 7th seal na ito ay it's 7 chapters of human history na atin po mapag-aralan. Ano? At ang mga key highlights po dito, yung 5th seal na focuses on martyrs and their cry for justice. Kaya nga po mababasa natin doon na from the altar, there are souls who are asking how long. At alam niyo po mga kapatid, may kasagutan po, ano? Ang kasagutan niya po sa Daniel chapter 8 verse 14. Nasabi nga po roon, and to 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. And so, the 5th seal actually is an opening where they are asking, so mayroon pa pong mga martir na mamatay noon. So these are actually during the time of the Dark Ages. Ano? Kaya nga po, yung 1844 has its essence na doon po ay sinagot na mayroon palang paghuhukom. Bagamat namatay po sila, ay bubuksan po ang kanilang pangalan at talagang usisain kung sila po ba ay
talagang worthy to receive eternal life. Yun po ang ating pag-aralan din. Ano po? And then yung sixth seal, ang sixth seal mga kapatid refers to signs of the second coming and the last days. So doon po tayo napaloob. Okay? Kaya nga po, mapapansin po natin doon yung mga beast ay mayroon po siyang anim na pakpak. Okay? So anim po na pakpak denotes that all of these events actually are happening during the sixth seal. Na pag binuksan po yung sixth seal na yan, yan na po yung pag-umpisa at pag-investigate. Okay? So atin pa yun na maunawaan mga kapatid sa atin pong patuloy na pag-aaral po dito. And then yung sunod po rito na section, pangatlo, ay seven trumpets na mapag-aralan po natin Revelation chapter 8 to 11 na kung saan ay dito po pinapahayag yung judgment na na nakalarawan. Nakaisa-isa po yan sa kasaysayan. At may mga warning po siya at may distraction din po. Kaya atin din pong saliksikin po yan. Okay? At ang sunod po ay major historical themes na kung saan ay nangyari po sa buong kasaysayan ng lupa. Ano? So ito po yung pang-apat na section na kung saan ay ito po parang nasa sentro siya. Okay? Dahil dito po yung tinatawag natin Revelation chapter 12 ay nandun po yung malaking tunggalian na Satan was actually what? Defeated. At kaya nga po ay hinulog siya dito sa lupa. So yun po ay ating mapag-aralan sa chapter 12. Ano? And then, chapter 14, yun po yung pagtayo rin po ng pag-asa. Pag-asa na kung saan ay ang Lamb will stand with the 144,000. So yan po yung napaloob po rito, yung the cosmic conflict between good and evil, including the three angels' messages, mga kapatid. So napaloob po yan sa ating kapanahonan sa ngayon. So that is actually the third section dito sa pag-aaral po sa Revelation. At mayroon pong pang-apat, ito po yung seven last plagues. Yung seven last plagues, mga kapatid, mangyari din na ito po ay solusyon ng Diyos sa sanglibutan. Okay? Na pagkatapos po na ma-rescue niya, ma-save yung the great multitude, ay yung hindi tumanggap ng mensahe during the loud cry will be judged or they will be destroyed, mga kapatid. So God's final judgment upon the wicked, no? Na kung saan ay mamamatay po, mga kapatid, no? So there will be seven last plagues. Yun po yung talagang mangyayari. At they will suffer because there are also already a warning na tinawag po ng Panginoon ng kanyang servants at the 11th hour na kung saan sila po ang magwawarn sa sanglibutan. And the end of false religion system, the religious system as well. Dahil sa kapitong salot po doon, ay nandoon po yung Armageddon. The fight of evil and good, mga kapatid. And Babylon represents a false system of religion led by apostate church. So ito po yung mga dapat maunawaan natin po. Ito po yung pang-anim, ano? The woman in the Revelation chapter 17. Ito po ay during the scarlet color beast, symbolizes the mother of harlots. Na yun na po, actually sa panahon yan, ay magkasabayan po ito ng chapter 18. Yung chapter 18 po, mga kapatid, ay yan na po yung loud cry na kung saan ay the earth will be lighted with God's glory. Okay? So yan po, mga kapatid, ang kapahayagan na maging church triumphant po ang kanyang bayan. And then, lastly, the seventh, ito po yung new heaven and new earth, where kung atin pong mapansin na ito pong two chapter na ito ay has a parallel in the Old Testament. Ang una rin pong chapter at pangalawang chapter ay nandun din po, mga kapatid, yung talagang origin na
pagkatapos po ng sa Revelation ay all will be restored, mga kapatid, dahil ibalik po ng Panginoon ang kanyang nais na ilikha dito sa sanglibutan ito. So the eternal reward of the faithful will be realized, mga kapatid. Sa atin din pong pag-aaral sa Biblia, especially dito po sa Revelation, ay may mga ginagamit po ang mga theologian na ito po ay tinatawag nilang hermeneutics, ano? Na ito po ang hermeneutics, actually nanggaling po ito sa Greek word na Hermes. Hermes means goddess of wisdom or knowledge, na ginagamit po ito para maunawaan po yung Biblia. Kaya dito po sa ating pag-aaral ay maaari din pong tingnan natin kung ito yung hermeneutics man ng tao ay tama po sa inspirasyon ng Diyos na kanyang pinagkaloob sa kanyang bayan na Seventh-day Adventist. Dahil we as a church, we have our what? The interpretative prophet, na hindi lamang po interpretative prophet, kundi meron pong pinagkaloob na visionary prophet as well. Yan po ang ating matunghayan at mapag-aralan pa po dito sa ating serye. So, dito ma-test din natin kung ang kanilang o ang mga pagkaunawa ng ating mga theologian tama ba o mali, mga kapatid. Dahil meron pong contention po dito na ang iba sa atin na mananampalataya or mga nag-aaral sa Biblia ay magsasabi na literal ito, symbolical ito. So how? How could we stand right in the sight of God, mga kapatid? Kaya discern whether a passage in Revelation is literal or symbolical. For instance po, mga kapatid, Babylon is not a literal city but a symbol of false religion. So isa po yan, mga kapatid, sa halimbawa. Kaya kung may gagabi, may mababasa po tayo sa Biblia, ay dapat po ay ayon natin sa konteksto nito. Okay? Referencing the Old Testament, many symbols in Revelation are found in the Old Testament as well, na kung saan ito po ay naitala at naihayag po sa atin. Guidance of the Holy Spirit is needed as well in the study of Book of Revelation. Kaya without the Holy Spirit, mga kapatid, ay wala rin po tayong kakayanan na maunawaan po itong aklat ng Revelation. Okay. At tingnan po natin sa inspirasyon, ano? Ayon po sa prophetic insight from SOP, Spirit of Prophecy, according to Ellen G. White, Revelation is a book of what? That the entire church should reflect upon and study. Ito pong dapat na pagtuunan po ng pansin ng ating iglesia. Ngunit ngayon po ay parang para bagang we have the uncertain sound na nangyayari po. Kung saan ay sabi nga po rito, especially in the last days, na ito ay dapat nating pagtuunan ng pansin at pag-aralan. Key points from her writings include, ano po itong mga sinabi ni Ellen G. White na mga prinsipyo natin pong dapat isipan. Una po, importance of the three angels' message. The importance of three angels' messages, mga kapatid, na sana po ay kung ito po ay na-apply at naunawaan po ng ating iglesia, ay madali pong unawain yung mga special messages in these last days. Dahil without the knowledge of the three angels' message, then you cannot receive or you cannot understand the other one. So, three angels' messages are precursor. Yan po ay daanan patungo doon sa complete na pagkaunawa o kompleto at buong pagkaunawa po sa propesya sa Book of Revelation. Kaya central to Revelation, ito, mga kapatid, yung sinabi natin kanina, yung pang-apat na section, na kung saan ito po yung especially yung pagkaunawa po natin na mayroon pong mga mensahe in these last days. Warning against worshiping the beast and receiving the mark, which actually given by inspiration. Ano pa po, mga kapatid? Ito pa yung special message of the last days, na dapat ay atin pong maunawaan na according to James White, hindi lamang po tatlong anghel
ang nabanggit po sa Revelation 14. Kaya nga po dito po sa ating serye ay atin pong matunghayan pag-aralan din po na mapatutuhanan po natin na hindi lamang po tatlo, kundi mayroon pa pong other angels that was mentioned there. At yan po ay pinatutuhanan at confirmed by James White in his book Word to the Little Flock, pages 11 to 10 to 11, na emphasizes the last two angels during the harvest, na kung saan ay nabanggit po talaga dyan na mayroon pong sickles. Dalawang sickles po. At yan po ay nababasa sa verse 14 at verse 17 ng Revelation 14. Kaya nga po, if we talked about the sickle, then it has to do with the harvest. Okay? So yan po yung ating talakayin sa ating serye dito. And then, according to Ellen G. White, Revelation is a book of na kung saan ay patuloy nga po dito mga kapatid na yung kasulatan, the unity of the scripture, na sabi po rito, is not separate from the rest of the Bible, but part and the grand and final plan for redemption, na kung saan ay nais ng Panginoon na talagang ang tao ay maligtas. Ano? Kaya nga po ang pag-aaral po natin sa Biblia, hindi lamang po isang bahagi, kundi lahat po dapat ay ating maunawaan at magkaroon po ng integrated understanding of the Scripture. At yan po ang ating tema, prophetic insights. Kaya nga po, masalamat po tayo sa Panginoon dahil binigyan po tayo ng gift of prophecy sa pamagitan po ng ministration of Ellen G. White and the other prophet that she has introduced to us. And then, privileges of understanding. May pribileyo po tayo bilang iglesia na ating mapag-aralan po ang Revelation, na it will open our minds to the great plan of God for the future, na nais po niya na atin pumaunawaan at maging handa din po tayo mga kapatid. So, apply Revelation practically as well. Bakit po? Minsan mga kapatid ay karamihan po ng mga mananampalataya ay hindi nagbabasa ng Revelation. Bakit po? Dahil hindi lubusang maunawaan. Ngunit mga kapatid, may malalim po ito na kahulugan para sa atin sa huling mga araw na ito. Sabi mga po rito, na studying Revelation is not just about understanding the future, but also about transforming hearts and lives. Na kung saan ay ang layunin po ng aklat talaga nito ay to strengthen, na magpatibay po sa atin, magpalakas po ng ating pananampalataya, at ganun din po mag-provide, magbigay sa atin ng pag-asa na bagamat makaranas po tayo ng kahirapan, makaranas po tayo ng pag-iinsulto, criticism, and others, the like, mga kapatid, ay ganun pa man, yan po ay kabahagi lamang at hindi pa po ang katapusan. There is still hope. Kaya nga po sa pag-aaral ng Revelation, ay dito ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa. At may encourage pa po tayo na maging matapat. Remain faithful to Christ until the end. Yan po ang nais niya. Kaya tinuturuan po ang ating character. Sabi diyan, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. So yan po mga kapatid, ang napakagandang karanasan po. Na bagamat, yes, maghirap ka, but there is a patience of the saints, na sila po ang magtatanmo ng buhay na walang hanggan na inihanda po ng ating Panginoon. Now, what are those practical tips na atin po matutunan dito po sa aklat ng Revelation? Dahil nais ko pong iksiin lang yung ating presentasyon, na kung saan ay makuha po natin ang buod ng ating pag-aaral sa ating serye na ito. Una, have faith. Kaya po ba natin magkaroon ng pananampalataya? Alam po natin mga kapatid, we are dead by sin. Kaya nga po hinihingi natin sa Panginoon na bigyan po tayo ng pananampalataya. Binigyan po tayo ng kalakasan. Because sabi nga po niya, sa inspiration, let us strive with all the power
So God will provide us all power because we don't have strength. Tayo po ay frail, weak. We are very weak because of sin. But God has offered us. Nasabi nga po doon sa promise ng ating Panginoon, di po ba? Bago po siya umalis, bago po siya pumunta ng langit, ay nagsabi po siya, howbeit that when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Kaya nga po, ang mag-guide sa atin, hindi yung pastor. Yes, they are there as instruments, but it is actually the work of the Holy Spirit that will guide us into all truth. Kaya nga po tayo nananalangin. We ask the Lord, Lord, help me to understand these things because we are weak. We cannot understand spiritual things because we are flesh. So yun po ang ating kinakailangan, pananampalataya. At yan po ay regalo ng Diyos para sa atin. Okay? Next is biblical symbolism only. May mga bagay na there are symbolisms na ginagamit po sa Revelation. Use the Bible as the sole guide. Ang guide lang po natin dito sa pagkaunawa po sa mga simbolo ay galing din po sa inspired writings, not from any human understanding or interpretation. Kaya dapat po mga kapatid, ang ating pagkaunawa sa Biblia ay sang-ayon po sa Biblia. Ang sagot po dapat ay nasa Biblia, hindi po yung kuro-kurong ng tao. Kaya nga po, sabi sa Zechariah chapter 4, verse 6, not by might nor by power, but by thine Holy Spirit. So sa pamagitan lamang po ng Banal na Espiritu ay atin pong maunawaan. Okay? So dito po ay isa sa mga prinsipyo na nais ng Diyos natin pong matutunan sa pag-aaral po sa Revelation. Kaya yun po ang matungayan natin sa ating pag-aaral this series. Study with prayer. Kailangan din po natin mga kapatid ay ang pananalangin because there is power in prayer mga kapatid. We are connecting with heaven na siya po ang magpo-provide sa atin ng kapangyarihan upang maunawaan po ang mga bagay spiritual. So deep study of Revelation must be accompanied by prayer to understand God's detailed plan for salvation. Wala po tayong kakayanan na unawain itong lahat na ito, kundi tayo lamang ay nagtitiwala na may Diyos ng kaunawaan natin pong matungayan sa pag-aaral. Okay, dito na po actually yung mga ginagamit ng mga theologian. Tingnan natin mga kapatid ang proseso nito. Kung ito po ba ay tama, atin po yung masubaybayan sa ating pag-aaral. Structure of Revelation. Na kung saan ay prologue 1, chapter 1, verses 1 to 11, and then church militant na mayroon pong contention, the 7 churches, and then ongoing activity of God, that is chapter 4, 1 to 8, 1, yung 7 seal, the investigative judgment. Ang trumpets, mayroon pong trumpets dito. Yung trumpets dito mga kapatid ay nasa sentro po siya. Na kung saan ito po ay trumpets na mayroon din pong tinatawag natin yung plagues. At alam po natin na bago po mangyari na magkaroon po ng plagues, mayroon po ng paghahanda para sa kanyang bayan. Ano po? So dito po ay may mga parallel po dito na evil power oppose God. This is chapter 11 to 14. This is actually Dark Ages. Na tingnan po natin yan sa ating pag-aaral. Kung ito po ba ay nagtugma doon sa inspiration. Dahil ito po ang ginagamit ng mga theologian na pananaw sa kanilang pagkaunawa po sa Biblia. Kaya ating tingnan po ito mga kapatid. And then evil power oppose God. That is the scarlet-colored beast. But yet in chapter 18 dito mga kapatid, ay nandito po yung kapangyarihan ng Diyos. Dahil nagkaroon po ng enlightening the world. At nagkaroon ang chapter 19 po rito ay finale ng judgment na kung saan ay ito po yung pagdating na ating Panginoon. And then, church triumphant. At is it, but bago pa man ito mga kapatid, ayon sa ating pag-aaral, dito pa lang, actually sa loud cry, the church will be triumphant already. So, it somewhat has inconsistency
sa paningin po ng spiritual or prophetic insight po natin na pag-aaral. Kaya po ay tingnan po natin sa ating pagpatuloy po ng ating pag-aaral. Okay? At ito po yung dual dimension ng prophecy na tinitingnan po ng mga theologians, ng mga nag-aaral po sa Biblia. Ng chapter 1 po ay heavenly daw po yan. Yes, that is actually revelation from Jesus Christ. So ang Revelation chapter 1 is actually a revelation of God, Jesus Christ. And then 2 and 3 is an event on earth. And then 4 and 5, that is actually this one, okay? And chapter 6 and chapter 7 and chapter 8, actually, these are events that happen parallel, okay? There are events that happens in heaven and also events happen on earth. Dahil ang subject po ng investigation sa langit ay yung listahan ng mga namatay at mga buhay. Dahil there are two phases of investigation. Investigative judgment for the dead and investigative judgment for the living. Kaya tingnan po natin yan sa ating serye. At ito po yung kanilang tinitingnan ng mga dimensions sa propesya dito sa aklat ng Revelation. Okay. At kinumpara din po yung aklat ni Daniel at ni John. At atin din pong yung tingnan kung ito po ba ay magkatugma at magkalapit. Dahil alam natin mga kapatid, ayon kay Ellen G. White, the history and prophecy or Daniel and Revelation are what you call this, com, parang nagkuhan po yan siya, nagtutulungan, okay? Complementary to each other. Dahil itong prophecy by Daniel was revealed by John. Okay, that is actually the study in our prophetic insights. And there are styles na pinag-aralan din po ng mga theologian, ano? Partly, na kung saan ito po ay maging kabahagi din po ng ating pag-aaral. Ngunit we will not be mostly dwell on those private interpretation because these are all the works of men na inuunawa kung ano po ba ang style ni John sa pagsulat ng Book of Revelation. Ang napaka-importante at napakalaga po na ating kukunin po ay mensahe ng Panginoon para sa atin. At saka yung significance of the seven na ipinakita po dito, mayroon po yung historical, sequential, at saka eschatological importance sa atin pong pag-aaral. Kaya atin po yung dagdagan sa ating serye po mga kapatid. At 7 of Revelation. Ito po yung mga prinsipyo ng hermeneutics na pinag-aralan po ng mga theologian. But I will not deal more deeply on this because we believe that we have the inspiration by God that has been given to our church. Kaya nga po, we are more on historicists at throughout the history ay ating pong sinusundan kung ano po ang naitala sa propesiya at yun po ay tugma-tugma at ganon. Ibig sabihin, there had been fulfillment alongside with the prophecy. Yan po ang ating pagkaunawa dito. Okay? At yun po yung part ng ating pag-aaral actually sa introduction ng Book of Revelation na kung saan ay nawa ay patuloy po nating tungayan dahil bukas po ay tingnan na po natin kung ano po ang laman ng chapter 1. Okay? Sa chapter 1 po mga kapatid ay dito natin malalaman yung talagang central object of the study na kung saan ano po ba yung sentro ng aklat ng Revelation. Okay? So, ngayong araw na ito, naway patuloy na tayo po ay gabayan. At kung mayroon po kayong mga question, mga tanong po at mga reflection, ay maaari lamang pong
magtala or maglagay po ng inyong katanungan sa ating mga comment section, especially po sa ating mga groups. Those who are following us on Facebook, I may not explain it thoroughly right now, but we are just introducing what is the book of Revelation. So, pag pasok po natin sa chapter 1, ay doon na po natin tingnan ang mga uh, makahulang pananaw na ayon po sa inspirasyon. Okay? So, mayroon po bang reflection or any question sa online natin? Okay, kung wala po mga kapatid, ay we are so happy to have you today. At sa ating mga kapatid po na nagsusubaybay sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, ay pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganun din po sa ating mga kapatiran na sa ibayong dagat, sa iba't ibang countries, uh, in other countries, mga kapatid, ay maraming salamat po sa inyo at atin pong idalangin na itong ating pag-aaral po sa Prophetic Insight on the Book of Revelation will be a benefit na makaranas po tayo ng changes on our understanding of the Book of Revelation, as well as our lives will be prepared and our character will be formed by His Spirit na tayo po ay maging kabahagi sa mga taong handa in these last days. Okay? So, tayo po ay mag-close sa ating pag-aaral ngayong hapon at idalangin po natin na bukas ay atin pong buksan muli. Siguro mga kapatid ay bukas ay we will be starting late because of I will be announcing the updates of our studies so that you will be ready to join with us. Okay, let's pray. Our dear and kind lovely Father, once again, oh God, we would like to thank you for being with us as we have discussed about the book of Revelation. Nanawa, Panginoon, ito pong pag-umpisa po namin ng pag-aaral sa aklat po ng Apokalipsis ay turuan nawa kami, Panginoon, dahil wala po kaming kakayanan, naunawain po ang mga bagay spiritual. Amin lamang pong sinasampalatayanan na mangyari po ang inyong kalooban, na mapaunawa po sa amin ang mga bagay na inyong nais para kami po ay maging handa. At tulungan ng aming mga kapatiran na nagpapatuloy po na nag-aaral ng inyong mga salita. Those who are following us on FB, O God, may your guidance be upon them. Speak to them, O God. Reveal to them the truth, because we believe that you want your people to be united in these last days. Kaya nga po tayo aming hinihiling na ituro niyo po sa amin ang katotohanan at ihatid sa mga taong nagnanais na magkaroon po ng lubos na pagkaunawa sa aklat ng Apokalipsis. Amin pong inasahan at mangyari ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. At sinasama rin po namin ang aming mga kapatiran na hindi po namin nakasama sa mga oras na ito. Alam namin, Panginoon, you will also talk to them. You will guide them. That even though they are not right now here in this platform, but yet they will follow on in our Facebook page and also in the YouTube, that they will be guided as well. Thank you so much, oh God, for the blessing. Thank you for the words. Thank you for using each one of us for the furtherance of thine work. Thank you, and we ask all these things in the loving name of our Lord Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. Okay, so see you tomorrow. Bye. Bye-bye.